Subscribe now. Magandang araw mga kaibigan. Ito, may post si General De Leon. Pinost niya New Year, ano? Tawag ko ito, pasabog ni General De Leon. Sabi niya, this is the same story I get from people who are about to retire. Yung pinaghihirapan nila mukhang mapupunta daw sa wala. Yung people who are about to retire from the government service, nangangamba ang mga magre-retiro. Government service, including military and uniform personnel. Okay. Isinare ni General De Leon ang post ni Mr. John Abenes. Title is, Most Government Employees Are Worried. Bakit nangangamba ang mga empleyado ng gobyerno, lalo na itong malapit ng magretiro? Okay. Ito ang experience ni John Abenes, na the same experience ni General De Leon, yung mga nakakausap nila. So ito, malaman natin. I recently had a long talk with a very close friend about politics, sabi ni John Abenes. He said most government employees across the country are worried that Marcos Jr. will stay until 2028. I asked him why. Okay? So, habang tumatagal ang administrasyong ito, worried itong nakausap ni John Abenes. Anong reason? He said, talks inside government offices are centered on how Marcos Jr. and Tambi is systematically siphoning and stealing the funds of SSS, PhilHealth, GSIS, DBP, Land Bank, and recently, Philippine Deposit Insurance Corporation. If the trend continues, their retirement funds in GSIS will be gone before they retire. Okay, so ito na ngayon. I think 62 billion ang kinuha sa SSS ba? Basta, lahat itong mga ensya kinunan ng surplus funds. Ang pagkakaintindi ko, parang nilagay lahat sa Maharlika Investment Fund, something like that. Basta lahat ng excess o surplus kinukuha ng National Treasury. Sabi ni John Abenes, I felt like a brick hit me in the head. Every government employee have reasons to worry. Imagine working for 30 years or more in the government and paying for your pension fund to GSIS only to retire when GSIS funds are all gone. As we speak, ito na, yung mga nakuhang pondo. The 250 billion pesos of Maharlika Fund taken from, ito na, GSIS, SSS, Land Bank, and DBP are still nowhere to be found. So, initial capital lang pala ng Maharlika Investment Fund, yung 75 billion. Galing sa Land Bank and DBP, na mismo ang International Monetary Fund nag-advise na sa Philippine government na as much possible ibalik na para sa financial stability ng dalawang bangko. So, first time ito nangyari na ang IMF nakialam na sa fiscal management sa ating bansa. So, hindi lang Land Bank at DBP ang kinunan ng pundo, pati na rin ang GSIS, SSS, Land Bank, ayan, 4.
Kasi ang original nilang intent noon, GSIS and SSS. Nagreklamo ang taong bayan, hindi natuloy. So, doon sila kumuha ng Land Bank at saka DBP. Ngayon, tinuloy pa rin nila yung plano noon. So, 250 billion pesos na ang pundo ng Maharlika Investment Fund. Ang tanong, nasaan na yung 250 billion? Kasi, kung kumikita sana, ang purpose ng Maharlika Investment Fund is mag-generate ng income para makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. So maganda yung hangarin. But tanong, mayroon na bang proyekto na naisakatuparan? Kumikita na ba ang Maharlika Investment Corporation? Ang problema is tahimik ngayon. Wala na tayong kaalam-alam ano na ang nangyayari sa Maharlika Investment Fund or Maharlika Investment Corporation. Opisina lang ang meron. Logo lang ang meron. Sweldo, yun. Gumagana po ang sweldo ng mga executives ng Maharlika Investment Corporation. How much? Nako, millions. Kasing taas daw, mas mataas pa sa sweldo ng mga executives ng Bangko Sentral. Gumagastos po ang taong bayan para sa Maharlika Investment Corporation. Okay lang sana kung kumikita na. Kung nalulugi na, nasaan na yung mga pondo? Kaya hindi mo talaga masisi ang mga government employees ngayon, including military and uniform personnel, kasi apektado ang kanilang retirement. O yung pension ng government employees, nabawasan for 2025. Ilang billion ba yun? 87 billion, ang laki. So, okay, so, by all indication, sabi ni John Abines, tuloy kong basahin na, Marcos Jr. and Tambi have no plans of slowing down. So, medyo mga akusasyon niya na ito. For the year 2025 budget of 6.35 trillion, bigger budget deficit is expected. The chances of Marcos Jr. siphoning all available funds from government-owned and controlled corporations like SSS, GSIS, PhilHealth, DBP, and Land Bank is very high. The gold reserves in the Bangko Sentral are also expected to be gone by 2028. Looking at all the trends, Philippines will be bankrupt before 2028 under Marcos Jr. and the economy is on a continuous dive. Real estate, tourism, agriculture, manufacturing, and export are all going down. Crime rates are high. So, ito ang pananaw ni John Abines. Mag-comment kayo kung agree kayo. Speaking of tourism, napakaganda ang ating bansa. Bakit hanggang ngayon, hindi pa umaabot, hindi pa natin na-attend yung tourist arrival before pandemic? Ang daming tourist arrival natin noong 2019. If I'm not mistaken, mga more than 9 million or 10 million tourists, foreign tourist arrival noong 2019. Dahil sa dami ng mga Chinese tourist. Kaya malaki ang kita natin noon. Magandang ating ekonomiya. Dahil sa pandemic, bumaba ang turismo. Ngayon, bumabalik na pataas. Tayo na lang sa ASEAN ang hindi pa nare-revive ng gusto ang ating tourism. For 2024, hindi na-meet yung tourism target, yung tourist arrival, foreign tourist arrival na 7.7 million, hindi naabot. Tinalo pa tayo ng Cambodia. So, tumataas ang presyo ng mga bilihin.
2025, pag-upo ng Trump administration, expected tataas ang inflation, tataas ang presyo ng bilihin dahil lalakas ang dolyar, hihina ang peso. So, yun po ang mga palatandaan na nangyayari sa ating bansa na magbibigay ng worry, hindi lang mga government employees na magre-retire, kundi pang ordinary Filipinos na rin. Yung survey ng SWS, tumaas yung bilang ng mga Pilipino, the highest level since 2008-2009, nung nagkaroon ng global food crisis, na Filipinos are looking entering this year 2025 with fear dahil nga sa nangyayari sa ating bansa ngayon.